Sa dami ng role ko sa buhay, role ko sa bahay, dito sa office, sa friends ko, alam ko meron ako isang role na alam ko mag-excel ako, which is being a mom. Hi, I'm Annie Alquero, a daughter, a sibling, a friend, and most especially, and recently, a mom. Ever since na in college, gusto ko talagang magkaroon ng family, ng baby, ng anak. When I was 27, I had a miscarriage. So, kala ko dati hindi na possible na magka-baby ako. So I focus on my career. Yung maging stable ako sa trabaho para at least pag nagkaroon ako ng anak, alam ko, ready ako. January of last year, when I thought na nasa prime ako ng life ko, I had a stroke. I was admitted in the ICU for 5 days for meron akong condition, yung sa barado yung left carotid artery ko going to the brain. So I was advised to change my lifestyle. Yung mga nagagawa ko before, hindi ko na siya nagagawa after my stroke. Kala ko my life was over. Pero I tried pa din na magkaroon ng baby. Hindi naman nila sinabi na hindi ako pwedeng magka-baby. So nung lumabas ako sa ICU, and I continued working here, so sabi ko, why not give it a chance? Magka-baby ako. Alam ko na meron pa akong purpose sa life. Hindi lang tayo sa trabaho, sa pamilya. Gusto ko rin syempre na meron akong masasabing sa akin. Sa dami ng role ko sa buhay, role ko sa bahay, dito sa office, sa friends ko, alam ko meron ako isang role na alam ko mag-excel ako, which is being a mom. Last August, I found out na I'm pregnant. So, sobrang happy ko noon. Ang naging problem na, of course, dahil meron akong may edad na ako, so mayroong mga complications na lumabas when I was pregnant. So, nagkaroon ako ng spotting at the early time ng pregnancy ko. I had to stay at home and take bed rest for 2 months. It was hard kasi kala ko mawawala na, alam mo yun, yung chance ko na magkaka-baby ako. Pero after my first trimester, okay na siya. Okay na kami ni baby. Siyempre, with my OB, si Doc Au, na alam ko, sobrang galing at naalagaan niya ako. Sobrang na-trust ako na okay kami ni baby dito sa Delgado. Si Doc Kendok, yung mga sonologist, na binabantay sarado talaga kami ni baby. Pag-ultrasound ko. So, nung nagka-GDM ako, I was advised to consult with the endocrinologist and a nutritionist also because I gained weight. Which is makaka-affect din sa pagdadala ng baby. Umabot pa ako dun sa point na I had to take insulin every day. So, meron ako insulin shots every day. So, until na makapanganak ako. But of course, syempre, as a working pregnant mom, kailangan ko magtrabaho. Hindi mo mawawala yung stress. And because of stress, I gave birth at 33 weeks. My son, Baste, I gave birth to him a month and a half earlier than my scheduled CS. So, at 23 weeks, pinanganak ko siya dito through CS. And he had to be admitted sa NICU for almost a month. And thankful ako kasi yung doctors sa NICU, they took care of my son, pati yung mga nurses, and naging maraming komplikasyon sa kanya, pero after 26 days, nauwi ko siya ng healthy, ng maayos, and sobrang happy ako yun. For aspiring moms out there, alam ko stressful ng buhay, stress kayo sa trabaho, stress kayo sa bahay, pero don't give up. Kung mahirap man magbuntis, mahirapan kayo magbuntis, dito sa Delgado, matutulungan kayo dun sa mga needs nyo.
huwag katakutan yung pag-uwi. Kasi sobrang rewarding pag nandyan na yung baby. Kahit mahirap, kahit puyat, pag nandyan na yung baby mo, mawawala yung lahat. Ikaw,